We're not here to just play church. We're here to represent a kingdom. Let's rise, citizens. We've been called out of darkness into the light, trained by the Spirit to walk in His might. No longer just members, we're heaven's decree, ambassadors living for all eyes to see. This is the King's classroom. We're learning who we are. Not slaves, not sinners, we're children of God. This is the training ground. We're rising now, equipped to reign, to wear the crown. The church is not the kingdom, it's where we learn to take His culture to the world we serve. We're the King's embassy, living out His legacy. Heaven's laws in my heart, His word in my mouth. We're trained to bring His kingdom out. We're not waiting for Sunday to feel alive. We're kingdom citizens, 24/5. Every prayer's a petition, every word a decree. We're walking in the law of divine royalty. Not about religion, it's about reign. The Spirit within us breaks every chain. We gather to grow, we scatter to go, to make His dominion known. This is the training ground. We're rising now, equipped to reign, to wear the crown. The church is not the kingdom, it's where we learn to take His culture to the world we serve. We're the King's embassy, living out His legacy. Heaven's laws in my heart, His word in my mouth. We're trained to bring His kingdom out. Oh, the church prepares the sons to reign. We're citizens in Jesus' name. No more members, no more fear. The King's dominion is drawing near. Train me, Lord, for the call divine. Your kingdom come, your glory shine. This is the training ground. We're kingdom bound, equipped to rule, to wear His crown. We're not here to hide, we're sent to proclaim the reign of our God in Jesus' name. We're the King's embassy, living out His legacy. Heaven's laws in my heart, His word in my mouth. We're trained to bring His kingdom out. Remember, the church is the embassy, but the
the kingdom. That's your territory. Now go reign. We're not here to just play church. We're here to represent a kingdom. Let's rise, citizens. We've been called out of darkness into the light, trained by the Spirit to walk in His might. No longer just members, we're heaven's decree, ambassadors living for all eyes to see. This is the King's classroom. We're learning who we are. Pinainom ko kanina pero hindi pa rin babago. Ano, sina-check siguro ng blood test kung mataas. Yun na nga dapat gawin kanina. Ilang araw Kaya lang, hirap na siyang dapat na, di ako bubita eh. Kasi hirap na ako. Oo. 2 days. Pa-check nyo na po mamaya. Oo. Pero sa experience ko, yung una ko nagkaganyan, hindi ko na papala eh. Yung ako naman, To take His culture to the world we serve, we're the king. Start na tayo. Let's start po. Sila, Sister Jenny, sa online sila nakaano. Sila G? Hindi sila makapunta. Kasi mas masakit yung ano. Sige po, tayo po ay magsimula na. Brother Cesar, hahabol sila. May meeting sila. Okay, so walang makakapigil sa ating pong fellowship this afternoon, tonight. So tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let us pray. Heavenly Father, Lord, kami po ay nandito. Lumalapit po sa inyo. We humble ourselves. Guide us and bless us, Father. Hayaan niyo po na kami ay sama-samang mag-worship sa inyo, to give you glory, to give you honor. We will magnify you, Lord, as our King. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Lord, hayaan niyo po yung Holy Spirit to work each and every one of us. Kami po ay aawit sa inyo ng mga papuri, and we pray, Father, also Sister Jenny, Brother Rick, Brother Neri, right now, hindi man namin sila makakasama physically. Lord, I know na kayo, Panginoon, ay you will reach them out through the live broadcast po namin, Panginoon. Ingatan niyo sila, Brother Cesar, Sister Bubot, Panginoon, sa pagpunta nila dito. And gabayan niyo po sila, Panginoon. And Lord, kami nandito, pagbuklurin niyo ang aming mga puso. Pag-isahin niyo po ang amin pong mga puso, Panginoon, as we give you glory and honor, as we worship you alone. And all these things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, sige po, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Give God glory and honor. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God.
All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I sing of the goodness of God. I love your voice. You led me to the fire. Darkness night, feels like no other. Just Father, known you as a friend. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Surrender now and give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I lay down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yes, Lord, thank you for the wonderful song. Bago? Power above all nature, all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You here before the world began. Above all above all wonders the world has ever known, above all and the treasures of the earth, with need to measure what you earn. Crucified, laid behind a storm, lived to die, rejected and alone, like a rose crumpled on the ground. You took the fall, brought me above above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You're here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all
and treasures of the earth is the way to measure out your worth. Crucified, laid behind the storm, leave to die, rejected and loved, like a rose crumpled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose crumpled on the ground. You took the fall, you taught me above all. Amen, amen. Maraming salamat, Brother Rick. Ayan, sige po, tayo po yung makaupo na. Alright, so alam ko po na napaka-faithful, napakatapat ng Panginoon natin sa bawat isa sa atin. Hindi nagkukulang si Lord. Ayan. Tayo nagkukulang, pero si Lord hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. And that is because of His grace. Ayan. So, because of His mercy. Hindi siya nagkukulang dahil tayo ay kanyang mga anak. Ayan. So, alam naman natin na as children of God, okay, as a citizens of the kingdom, hindi na natin kailangan mag-beg. Ayan. Because everything, privilege, we are privileged. As citizens, as children of God. So, siguro ang tanging magagawa lang po natin is to give God the glory and honor, sa pamamagitan po ng magiging grateful po tayo sa lahat ng bagay na ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So I would encourage maybe, kunti lang naman tayo dito, that each one of us will give our thanksgiving and testimony kung gaano katapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan, so sige po, sino po ang mauna? Si Brother Rick na lang. Na voluntold, Brother Rick, ano yung pasasalamatan mo sa Panginoon? Marami. Kumbaga siyempre, tanda na tayo nung araw, hindi ako ganun Christian ako, pero parang hindi ganun active. Pero ngayon tumatanda ako, parang everyday, papasalamat ako kasi kita ko yung grace niya, kahit hindi ako nagkulang ako, he was very faithful. All his life, lalo sa mga anak ko, sa family. Super, wala akong masasabi na gano'n ganda, how beautiful the Lord is. And yun lang, how beautiful the Lord is. Amen, amen. Sige, sino po ang susunod? Siguro mga mga matitipunong kalalakihan muna yung mauna. Lemo lang, ikaw. Okay. Thanksgiving Lord for the week. I thank the Lord for yung sustaining this niya. Kasi short yung week dahil sa holiday, yung work nag-compress to 4 days work. So very stressful, but the Lord gave me the strength to finish well the jobs, tasks assigned to me. May opportunity din kami to spend time with family throughout the week. Yung isang cousin ni Pam, yung isang tita niya, we had some quality time. And also, yesterday, nagkaroon kami ng time ng bonding with my mother and mom. So, I'm thankful to the Lord for the time and the opportunity to spend time with loved ones this week. Amen. Ako naman po, tapos na lang. Ako naman po, I give God
glory and honor dahil He sustained us, He sustained yung mga needs po namin sa araw-araw. Just to let you know, it's been 1 year, 1 year ako walang work. No? 1 year ako walang work. At yung wife ko ay kapapanganak lang. Tapos CS pa siya. Tapos hindi namin in-expect yun na ma-CS siya. Tapos ang nangyari pa, ano yung term no? Preeclampsia. Ayan. So naiwan pa yung baby namin ng 1 week. So yes. So isipin nyo yun, naniko siya. Hindi namin in-expect yung CS. Naniko siya. Tapos yun, wala akong work, pero makita namin yung pag-sustain ng Panginoon. Tapos kalilipat lang kasi namin dito, pag 1 year na kami, nag-1 year na kami. Wala akong work. And then yun nga yung pag-sustain ng Panginoon sa amin. And then June lang, ayun, March pala nagkaroon ako ng work, pero hindi into full time, Tapos yun, June hanggang ngayon. So yun, binigyan ako ng work ng ating Panginoon. Pero in spite na wala akong work, yung ministry kasi I consider as full-time ako. I consider it as full-time. Yun nga, and a privilege po na binigyan ng Panginoon because the ministry that I'm starting right now, sinisimulan natin, ay online siya. So it's an online church. Kumbaga pag sinabi natin online church, wala siyang local church. Okay? So kaya nga yung pinaka-tagline dito is we bring the church in your home. So kung saan dadalhin to, dinadala po natin, Kaya dito tayo ngayon, nung nakaraan doon tayo sa kina Brother Cesar, and nandito tayo. And basically, alam naman natin, di ba, na meron tayong mga churches. We are members of our churches. So, yun. But the ministry that we have na binigyan ng Panginoon, tuloy-tuloy, and then yun, binigyan ako ng Panginoon work, US client, and the good thing, the blessing about this, is that yung CEO, yung pinaka-CEO ng company ko ngayon, I was able to share sa kanya yung gospel. So that is why he gave me an opportunity. Sabi niya, Pastor, why don't you just start a podcast? So nag-start ako ng podcast 2 months ago, and then ginawa niya ako, dati kasi full-time lang, ginawa niya akong part-time, ginawa niya akong full-time. So bali dalawang posisyon ang binigay sa akin. Yung una is radio manager lang. And dinagdagan niya ng para maging full-time, 3 hours lang yung radio manager. So dinagdagan niya social media manager. So dalawa yung ko. So okay na yon kasi masusustain na yung namin. So praise God. And then I also thank God for the opportunity na yun nga makapag-minister. Kasi para sa kaalaman po ng lahat, yung company ko na pinag-workan po ngayon is a cannabis multimedia. So hindi siya nagbebenta ng mga ito po ay may TV station at saka may radio station. So ang product niya is kumukuha sila ng mga advertisement sa mga cannabis industry. So magbabayad yung mga yon kasi pag sa Google sila, halimbawa influencer ka, vlogger ka, pag doon mo sa YouTube yon, tino-turn down ni YouTube, ni Google. So kasi si Google pag makakita lang ng mga logo-logo ng mga marijuana tino-turn down niya na. Pero sa amin, magbabayad ka sa amin, i-monetize namin yung iyong produkto. So ako naman as a radio manager, ang trabaho ko is mga indie artist. So kinikater ko yung mga indie artist, binibigyan ko ng opportunity yung kanilang mga music doon sa radio station. And yun nga, na-share natin yung pinaka-CEO, si Shane Duell. And yun nga, sabi niya, Pastor, why don't you start a podcast, Spiritual Sunday?
dito para ma-reach natin yung mga yung cannabis community. So, yun nga, it's a privilege for me. Nung una nga, hindi ko pinupost sa personal Facebook ko kasi baka mahusgahan ako ng mga pastor. Bakit? Nahusgahan talaga kasi I decided, I pray, sabi ko, bakit hindi ko siya ipopost sa aking social media para mas malawak yung reach. So, nung pinost ko siya 2 weeks ago, medyo may panghusgang nangyari. So, may nag-message kagad sa akin na, Pastor, wala bang ibang platform na doon mo ipapalabas yung podcast mo? So, I had the opportunity to explain to that pastor. Sabi ko, Pastor, this is a ministry to reach the cannabis community. So, ito yung mga makasalanan din, itong mga to. So, and the CEO gave us the opportunity to start a ministry dito. Free lang to. Alam nyo, thousands of dollars ang mag-ano doon sa TV station nila. Magpalabas ng podcast. Thousands of dollars. Pero sa atin, binigay niya ng free. And yun nga, sabi ko, si Daniel, naglingkod doon sa mga unbeliever. Si Jesus Christ, sumalo sa mga makasalanan. Kasi doon siya tinawag eh. Yun yung pagtawag sa kanya. So, yun nga, minsan kasi yung traditional mindset ng mga tao, pag nakita nila parang, ay bakit ka dyan sa mga sobrang makasalanan? Dapat dito lang sa lesser sinner. No! We are called to go to the world to preach the gospel to the sinners. So, and I thank God dun nga sa opportunity na binigay ng Panginoon sa akin. I consider my work as my ministry. And bago ko yung tanggapin yung work na yon, I talked to my mentor. Sabi ko, Coach, tatanggapin ko ba to? Ganito, nasa cannabis industry. Sabi niya, I want you to answer this question. Pag ba tinanggap mo yan, it will give God the glory and honor. It will provide for your family. Kasi your first ministry is your family. You have to provide for your family. Mapoprovide ba niyan? Yun bang iyong gift, your talent ay magagamit mo ba dyan? So, nasagot ko yung tatlo and I accepted. Because ako talaga, I am a call center agent for 8 years. Pagod na ako magtawag. So, dito kasi ito yung pinakagusto kong ginagawa. Kasi, di ba, yung pagsasalita and then pagmamanage ng mga social media, so walang calls. So, nag-focus na ako sa mga editing, mga video editing. Sabi ko, ito yung pinakagusto kong ginagawa. Walang stress. Kumbaga, pag nag-shift ako, para lang ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. So, I give God and glory and honor dahil napakabuti talaga ng ating Panginoon at nagbigay pa siya ng opportunity. Kasi yun yung desire ko. Lord, gamitin niyo po ako. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kasi ang mandate natin is go to the world and preach the gospel. I'm gonna use my gift, my talent. Lord, gamitin niyo po ako para yung technology, so binigay ng Lord. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti niyo, ganda ng opportunity binigay mo sa akin at sa aking family. So, wala na po akong ibang mahihiling kundi magiging matapat sa ating Panginoon dito sa kanyang ibinigay na gawain sa akin. So, yun nga, napakabuti ng ating Panginoon sa amin, sa akin, sa aking family. So, may mga nagkakasakit kami pero hindi to the point na ma-hospital. So, mabuti ang ating pong Panginoon. So, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay binabalik ko po sa atin pong Panginoon. Ayan. So, tapos na yung mga gentlemen, dito na tayo. Ayan, pag ganun. Kahit na busy sa work, may time pa rin kami to meet them. And yun yung holidays really made it possible for us to spend time with them. So, yun, grateful kami for that. And yung
lalo na as we're still starting our married life. And the Lord has been very good to us. We're still not fighting. Not fighting. Okay kami. Ako naman po, papura ko magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan po sa amin sa family and sa patuloy na pag-provide sa mga pangailangan namin sa araw-araw. And yun na, papasalamat ko sa Panginoon na magaling na kami lahat dahil kami lahat ay nagkasakit. Maliban na kay Pastor pala, ibay na kami. Ibay. Kaming tatlo, nagkasakit kami. So, salamat sa Panginoon na pinagaling na niya kami. Kaya binabalik ko pa po yung pasalamat sa Panginoon. Nagpasalamat po sa Panginoon kasi tapos na po yung first sem namin, so nakasurvive po kami doon ng mga klase ko. And then, second sem na po, so nag-review na din po ako sa paparating na entrance exam. And then, thankful din po kasi nakapagsagot po ako sa first entrance exam po sa FEU. Pinasagot na naman po, and hindi ko lang po alam kung papasa. Yun lang po, nabalik po. Salamat sa Panginoon. Since grateful din ang happy. Ito yung face ko, grateful lang nakalagay. So, yun nga, flu season ngayon, so we're very grateful na hindi pa rin nakasama. Sa everyday life namin na nakasurvive. Walang stress. Yun lang po. Like what katulad siya doon si Sir. Yung flu season, pag sumalabas kami, pupunta kami ng palengke, mabilis talaga so far, wala. Thank God, hindi naman kami nagka-flu. Mga nabalitaan ko naman. Sa kuya ko rin, lahat sila nagka-flu. Grateful din ako na even though yung sa case na I'm grateful for my sister, eldest sister, si Ate. At saka si Kuya na I'm thankful to God na nakakadakot na siya ng bahagya na without the cane. Tapos yung wound niya na matagal na mabuti na alis na kaya na rin ng treatment na dala siya. Na-ER kasi siya. Tapos mabuti nagkaroon na ng tamang gamot for medyo hindi kasi gumaling ng dahil siya. And thankful na okay siya and nakakalakas kami sa araw-araw. God provides everything. And personally, kasi kaka-retire ko lang ng April. I'm grateful kasi naka-adjust ako. Kasi I'm looking forward naman talaga sa retirement ko. Kaya God gave me opportunities and activities to make myself busy physically. Tapos I'm part of nearby church. Naging involved na rin ako sa ministry. And nag-join ako ng isang class na may physical activity. Tapos I make sure I walk maaari at least 3 times a week. Basta I'm blessed and thankful to God kasi binibigyan ako ng idea how I can be productive and still being part of the ministry kasi ngayon na ulit ako nag-activism sa church. And one more thing, I will add to it kasi God gave me the challenge me to start a new group. Amen. Study. I answer to that call. Amen. Ayan. So, okay. Hopefully, hahabol naman sila, Brother Cesar, no? Yun ang sabi.
Ayan, sige po. Okay, so ay isa sa ginagawa po natin dito sa God's Kingdom Family, is to train leaders, to train para maging effective sa ministry. Kasi sabi ko naman, meron tayong mga kanya-kanyang local church, but this local church na meron tayo, at tayo din, minsan kasi may mga ginagawa ang isang mananampalataya na nakaangkla doon sa kanyang mindset. So dito opportunity for us na talagang maunawaan natin kung ano po ang ating calling bilang mga mananampalataya. Ayan. Lagi ko pong itong ating itinuturo, so that we hold on to especially sa ating kaligtasan, yan po ay major na hindi siya dapat mabago. Magbago na po ang lahat. Ang hindi dapat magbago ay yung mensahe natin that ang kaligtasan natin ay ay sa pamamagitan ng biyaya. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. So tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi yun sa sarili nating effort, kundi effort po ginawa po sa atin ng ating pong Panginoon. And then isa sa mga itinuturo po natin dito, hindi siya parang ano bang term yun, parang klasiko o traditional na alam natin. So yun nga yung last preaching ko noong nakaraan doon sa baptism natin. So I emphasize talaga yung God's kingdom, tayo po ay kabilang sa kaharian po ng ating Panginoon. Dalawa kasi ang mindset ng mga mananampalataya. Merong tinatawag na religion mindset at saka kingdom mindset. So dito isa sa foundation, isa sa pillar na tinuturo po natin. At sinabi ko din po ito nung nakaraan. At marami ang hindi alam po ito. That ang mananampalataya na kumilala sa ating Panginoon, pillar po ito ay hindi po tayo mag-i-spend ng our eternal destiny at hindi tayo mag-i-spend ng ating eternity sa heaven. Nasabi ko ba yun nakaraan? Hindi. Not sure. Not sure. Hindi pa sure. So, ang alam natin, traditional na itinuro sa atin ng ating mga pastor, ng ating mga leader, we will spend our eternity in heaven. Right? Tama, di ba? Yung nung siniran tayo, pag tinanggap mo si Jesus, pupunta ka ng langit. But don't you know that heaven is only a waiting room? Okay? So, 90% of Christians, ang alam nila, we will spend our eternity in heaven. Di ba? Doon sa kalangitan, sa clouds. Yun yung 90%. Alam niyo kung bakit? Why? It's because they don't read the book of Revelation. The last book of the Bible. Bakit? Kasi natatakot sila. Maraming mga nakakatakot na imahe doon sa book of Revelation. But if you are going to, binabasa naman nila, pero hindi nila tinatapos. Now, the very culmination of our eternity is the chapter 19, 20, and 21. So if you're going to read chapter 20 of the book of Revelation, you will see there that, and dapat alam mo din yung tinatawag na eschatology, the doctrine of last things. Dapat alam mo yon. Hindi alam ng maraming mananampalataya that we are not gonna be spending our eternity in heaven. Ang alam nila, doon tayo sa heaven. Pero no. But if you're going to read chapter 20 of the book of Revelation, 20-21, makikita natin doon na the Lord will
destroy with heat and fire ang mundong ito, the earth. But the Lord will create a new heaven and a new earth. And that new earth, yun yung magiging eternity. Doon po sa Revelation 21, sinabi doon na bababa yung New Jerusalem. The kingdom ay bababa doon sa new earth, and the Lord will be with His people doon po sa bagong earth. So, kaya ito po ay hindi itinuturo ng maraming mga pastor because sila po ay nakaangkla doon sa tradisyon na teaching. Okay? And yung pong pillar na ito, yung foundation po na ito ay nakaugat po ito sa pinaka-creation. Doon po sa ginawa nung likhain ng Panginoon ang tao. Di ba nung nilikha tayo ng Panginoon in Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Let me read it for you. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, Genesis chapter 1, 26 to 28. Then, 26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Now, dito po, ang keyword po na mabasa natin dito is, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ay para ang tao is to rule. Yung ibang term po dito is dominion, to rule. Ibig sabihin, pag tinanong po tayo, bakit kaya ang tao nilikha ng Diyos? Ang sagot ng iba, para mayroong sasamba sa Diyos. Tama? Di ba? But, alam nyo ba na kahit na hindi likhain ng Diyos ang tao, ay mayroon pa rin sasamba sa Diyos? Sino po yan? Mga angels. So, ang katotohanan, hindi nilikha ng Diyos ang tao para sambahin siya. Wala pong, in this very context of Genesis chapter 1, wala po tayong mababasang ganon. Kundi, ang utos lang ng Panginoon, nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, in His image. So, ano yung wangis dito? Not a physical image of God, but yung mga katangian ng Diyos. And what are the characters of God? Ang Diyos ay mapagmahal. Tama, ang Diyos po ay may isip. Ang Diyos po ay may emotion. So, yun po yung pagkalikha sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung physical image. And again, the reason why God created man in His own image is because gusto niya po na pamahalaan ng tao ang kanyang nilikha. Ano yung nilikha niya? Yung earth. Diba? He created earth 7 days. 6 days, and then He rested on the 7th day. Ang Diyos po, meron pong tanong, nasaan ang Diyos bago niya likhain ang mundo? Siyempre, nandoon siya sa kanyang kaharian. Asan ang kanyang kaharian? His kingdom is in heaven. Nakikita ba natin yung heaven? No. Heaven is invisible, and that's the invisible kingdom of the Lord. So the reason why He created earth, because earth is physical. So ang ibig sabihin po sa Genesis chapter 1 verse 1, alam niyo po ba yung text doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. So the word created po doon, physical. Ginawa niya. Okay? Ginawa niya ang earth. Physical earth. Bakit? Kasi meron na siyang kingdom in heaven. Gusto niyang magkaroon ng extension of His kingdom. At yung extension na yun ay dapat visible. Visible. Pwede naman niyang gawing mamahala sa earth ay mga angels. Invisible. But no. He created a visible na kaharian, yung Garden of Eden. Kaya ang gusto niyang mamahala doon is physical din na tao, na kawangis niya. Okay?
So kaya nga meron tayong yung wangis tayo ng Diyos, we are the image of God. And then yung trabaho ni Adan at saka ni Eve ay para po pamahalaan, to rule ang lahat ng ibinigay ng Panginoon sa kanila. I-manage nila yung kingdom, physical kingdom that the Lord gave to them. Again, bakit ko sinasabing, bakit ako nagkukonclude na ito ay kingdom? It's because of the word dominion, rule. Okay? God is a king. He created man in His own image. So therefore, He put kings, queen on earth para pamahalaan yung physical na nilikha niya. So, God's original design is ang tao ay talagang mamuhay sa mundo. Pamahalaan po ang mundo. But, because of sin, ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay hindi lamang po simpleng disobedience. Ito po ay treason. Ang ibig pong sabihin ng treason ay pagtataksil. Dito po sa Pilipinas, marami pong mga leader ang nagkaroon ng kasalanan ng treason. Nagtaksil sa bayan. Ang pagtataksil sa bayan ay mabigat na kasalanan. So si Adam at si Eve ay hindi lamang simpleng disobedience ang kanilang pagkain nila ng prutas sa halamanan. Hindi lamang simpleng disobedience yun. It's treason. Sila po ay yung kaharian na ibinigay sa kanila ng Diyos, saan nila ibinigay? Ibinigay nila kay Satanas. But still, the Lord owns the earth. Si Satan, hindi naman si Satan yung nagmamayari ng mundo eh. Meron lang siya siguro mga territory, but the Lord owns the earth. Because He is the one who created itong mundong ito. Pero again, eventually, sisirain pa rin ito ng ating Panginoon, ng ating kasi papalitan niya because of sin. Okay? So, I am giving you the full teaching of eschatology. Kasama din po yung ating kaligtasan. Alam niyo bang niligtas tayo ni Kristo? Ayun nga, hindi para pumunta ng langit. Niligtas tayo ng ating Panginoong Kristo para ibalik sa atin yung ating privilege na mamahala kasama po ang Diyos. Of course, yung kaligtasan natin, naligtas tayo because kung hindi tayo kumilala kay Kristo, tayo po ay we will spend eternity doon po sa hell. So, sa gabing ito, pinamagatan ko po, lang po yung introduction. Pero maiksi lang naman po yung isi-share ko sa inyo. Para lang magkaroon tayo ng idea na, oo nga, hindi ito itinuro sa amin. Bakit kailangan nyo pupala natin na malaman ito? Para po mabago yung mindset natin. Kasi, yun nga sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga mananampalataya ngayon ay mayroong religion mindset. Matagal na silang Kristiyano, pero ang kanilang mentalidad ay religion pa rin. Ano yung religion mentality? Tinanggap ko si Jesus, pupunta ako ng langit, magsisimba ako linggo-linggo. Magbibigay ako ng offering. That's it. So, yun yung mentalidad ng mga Kristiyano ngayon. That is a wrong mentality. Dapat mabago yung ating mentalidad para magawa natin yung purpose ng Diyos sa mga buhay po natin. So, I entitled my message this evening, From Church Seats to Kingdom Streets. Understanding the Church as Heaven's Training Center. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Ayan. So, i-paraphrase ko, i-summarize ko lang po Sabi ng ating Panginoon, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom. Yan. So, the church is not the kingdom. Yan, tandaan po natin the church is not the kingdom. It is the training ground, embassy, and equipping center for kingdom citizens. So, ang church po, hindi po siya kingdom. Part siya ng kingdom, pero training ground siya ng mga kingdom citizen. Why? What is our, ano ang ating ultimate purpose ng buhay natin? Ang ultimate purpose ng buhay natin ay mamahala. To rule. Okay? Ibig sabihin, saan man tayo nandoon,
Nung tayo naging mananampalataya na, dapat makikita sa atin na ang ating ginagawa ay nananakop tayo. Sinasakop natin ang lahat sa pamamagitan ng gospel ng ating Panginoon. If you are working, if you are a businessman, sakupin mo lahat sila sa pamamagitan ng gospel. Kasi doon ka tinawag eh. That's our ultimate calling. So, I'm gonna give you 3 points. Okay? Number 1, the church is a place of preparation. Learning kingdom identity. So, ang iglesia po, ang church. So, pag sinabi po natin church, I hope na alam natin when we say church, we are not talking about an organization. We are not talking about River of Life kayo na? Brother? River of God. River of God, CCF, GCF, or Victory. That is not a church. That is a name, okay, of an organization. The church are the people. Okay, the ecclesia, the called out ones. We are the church. Alam niyo ba na ito ay church? What we are doing right now is a church because we are the church. And itong ginagawa natin is we are preparing each and every one of us para tayo po ay mag-grow at magamit ng ating Panginoon. The church equips you to understand who you are and whose you are. Ayan. So, meron po 3 scripture po dito na gagamitin natin. But I'm not going to dwell. Number 1 is Matthew 6, yung sinabi ko kanina, Matthew 16:18. I will build my church. Sabi ni Kristo, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Kanino niya sinabi? Sinabi niya kay Apostle Peter. In Ephesians, sabi ni Paul, Ephesians 4:11-12, equipping the saints for the work of the ministry. So, the job of the pastor is to equip the saints for the work of the ministry. That is our responsibility. Hindi ang mindset ng religion, ganito. Nakakaawa yung ibang mga pastor kasi pag napunta sila doon sa simbahan, ang mindset ay religion. Ang ginagawa ng mga simbahan na ito, pastor, sinisweldohan ka namin, you have to do everything. You will preach, you will do the Bible study, you will clean the church, you will lead the music team, you will do everything because we are giving you salary. That's a religious mindset. Kaya nangyari kay pastor, nadidepress, nai-stress. Alis na naman siya, hanap na naman siya ng ibang simbahan. So, ganon ginagawa ng religious mindset. But dito po, sa Bible, in Ephesians 4, very clear si Apostle Paul na ang trabaho ng mga pastor is to equip the saints para yung mga saints, yung church, sila ang gagawa ng gawain. Okay? In Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayan. So, church is a classroom, not a cemetery. Ano yung sabihin nun? Ang iglesia, ang church, ay classroom siya para matuto po tayo at hindi cemetery. Ibig sabihin, maraming mga mananampalataya na doon na nakalibing ang kanilang mga sarili sa loob, sa 4 corners of their organization. Magsisimba ako linggo-linggo, magbibigay ako, ayos na yun. Meron akong ministry, choir, music team, ayos na yun. Pero hindi yan yung design. Hindi yung nililibing mo lang yung sarili mo dyan sa loob ng inyong simbahan. Di ba? Kundi, hindi siya cemetery. We don't go to church to escape earth. Okay? But to be trained to influence earth. Hindi tayo pupunta ng church pag Sunday para makawala tayo sa earth. No. Tayo po ay pupunta sa church para matuto. Dadalo sa mga ganitong gawain para matuto. Eden was a government assignment, not a vacation garden. So, ang Eden na nilikha ng Diyos ay hindi po yun parang bakasyonan ni Adan at saka ni Eva. Yung Eden
is a government assignment na binigay sa kanila. Church is where sons are formed, not where members are entertained. Hindi tayo pumupunta ng simbahan tuwing linggo para ma-entertain. Di ba? Para makinig ang ganda ng music, ang ganda ng worship team, ang ganda ng mga lightings, ang ganda. No, hindi tayo pumupunta dyan. Do marami pong mga mananampalataya. Hindi ko sinasabing masama itong mga to, ano? Kasi blessing naman ito sa atin. Pero maraming mga tao na pumupunta lang sa mga ganong church para malamig, malambot ang upuan, maganda yung music, solved na ako. That's a religion mentality. That is not your design. Hindi yan yung disenyo ng Panginoon sa iglesia. Number 2, the church is a place of participation, living as kingdom citizen. From membership to citizenship. Philippians 3:20, sabi dito ni Apostle Paul, our citizenship is in heaven. O pastor, sabi mo kanina, hindi heaven ang ating final destination. Ito sinabi ni Apostle Paul, citizenship is in heaven. Kasi, dalawang bagay, pwedeng maabutan tayo ng kamatayan at pwede ring hindi tayo maabutan ng kamatayan. Okay? Ibig kong sabihin, pwedeng ngayon, darating na ang Panginoon, magra-rapture na, sasalubungin natin si Jesus doon sa kalangitan. Hindi tayo dumanas ng kamatayan. Or pwede ring mamatay tayo, at pag namatay tayo, punta tayo doon sa heaven, wait tayo doon. Waiting room. Wait lang tayo doon. Okay? Kasi ganito po ang eschatology. I will give you an idea. Makinig kayo kasi ituturo din sa inyo to ng inyong mga leaders. Ang eschatology ay ganito. Right now, what we are waiting is the rapture. Okay? Yung pag-agaw. Ibig sabihin, in the twinkling of an eye, sabi ni Apostle Paul, in the twinkling of an eye, pag dumating na ang Panginoon, hindi siya bababa dito sa lupa, but Jesus Christ ay nandyan lang siya sa alapaap. Hindi pa yun yung second coming of the Lord. So, rapture is not the second coming of the Lord Jesus Christ. Rapture, dyan lang siya sa taas. Ang unang bubuhayin ay mga sino? Mga patay. Sa mga libingan. Sa salubong. Sa Panginoong Hesus. Ang ikalawang susunod ay mga buhay. Doon, sa salubong sa alapaap kay Jesus Christ. Then, after that, dyan na magsisimula ang tinatawag na 7 years of tribulation. Nakuha nyo? Eschatology po ito para alam nyo. Nasa langit na ang lahat ng mga mananampalataya, kasama si Jesus, at dito sa lupa, 7 years of tribulation. Nandun na yung 666. Okay? Magpapatatak ka, pag hindi, pupugutan ka ng ulo. Ang hirap. Pero wala na tayo doon. Nandun na tayo sa heaven. Doon sa heaven, may tinatawag doon, sa 7 years na yan, sa heaven, waiting room, may tinatawag tayo doon na marriage supper of the Lamb. Kasi we are the church, we are the bride of Christ, ikakasal tayo kay Kristo, and there will be awarding doon po sa langit. Habang dito sa lupa, sa mundong ito, nagkakagulo. Okay? Mayroong suffering sa mundong ito. And after nung 7 years of tribulation po na yan, doon na din tayo, bababa tayo, after ng 7 years na yan, bababa tayo kasama si Jesus Christ sa mundong ito. Bababa tayo. Okay? At pagbaba po natin, yan po ang magiging simula ng tinatawag nating 1,000 years. Millennium. Okay? Tingnan niyo dapat millennium, 1,000 years. Ako po ay ka-46 ko lang po. Noong 29. Tatlong my birthday. Si Sister Bubot, si Jeannie, at saka ako. So, ka-46 ko lang po. Pero marami na po akong nararamdaman. Pero, doon sa millennium, ang mga katawan natin ay mga bago. Kasi galing na tayong langit Doon na tayo galing sa langit. Binago na ng Panginoon yung katawan natin. Bababa tayo dito sa lupa para kasama si Jesus Christ para pamahalaan ang lupa. Tapos na po yung tribulation. 7 years of tribulation. At si Satanas din po, pagsisimula noong millennium ng 1,000 years, ay ihuhulog si Satanas sa
bottomless pit. Ibig sabihin, wala na ang puwersa, ang influence ni Satan sa 1,000 years po na yan, na tayo'y mamamahala kasama po si Jesus Christ sa mundong ito. Sinong pamamahalaan natin, Pastor? Pamamahalaan natin yung mga natira, mga survivor po ng tribulation. Kaya, if you are faithful right now, the Lord will give you isang posisyon. Halimbawa, baka si Lem ay magiging mayor siya. Okay? Yung pamamahalaan niya ay yung mga survivor ng tribulation. But again, the influence of Satan in that 1,000 years ay wala dito sa mundo kasi nandun siya sa bottomless pit. 1,000 years. Isipin mo yun. Diba? Dito mismo sa mundong ito, you will live. Hindi ko alam kung babalikan nyo itong bahay nyo na ito or the Lord will allow, hindi na po kasi tayo pala matutulog kasi our body are immortal body. Sabi ni Paul, ang description ni Apostle Paul, your body is like the body of the Lord Jesus Christ when He rose again. What is the body of the Lord Jesus Christ when He rose again? Ano kanyang body? Diba? Nung siya'y lumitaw sa kanyang mga alagad, lumusot siya sa mga pader. Sa pader, hindi siya dumaan ng pinto. Peace be with you, sabi ni Jesus. Nagulat ang kanyang mga alagad kasi lumusot lang siya sa pader. That is the kind of body that the Lord will give us sa 1,000 years na yan. So kung ikaw ay hindi pa nakapunta sa Amerika, okay, huwag ka nang mag-ipon para makapunta ng Amerika. Kasi doon sa 1,000 years, liliparin mo na lang, hindi mo na kailangan ng eroplano, hindi mo na kailangan ng bus or train, kasi you are powerful. Your body is immortal like the body of Jesus Christ. Okay? So, siguro sasabihin mo lang, isang pitik mo lang, gusto kong pumunta ng Amerika. Sa 1,000 years na yan, ay nandun ka na sa Amerika because you are powerful. Okay? Your body is immortal. Binago ka na ng Panginoon. Bibigyan na kanya ng tinatawag na glorified body. At yun yung pamumuhay mo sa 1,000 years. And after 1,000 years, papakawalan ulit si Satanas at yun na po yung giyera na tinatawag na Gog and Magog. And then after that, gugunawin na ng Diyos ang mundong ito. Okay? Revelation 19 verses 20 to 21. At ang Diyos ay gagawa ng panibagong mundo, panibagong earth. But that earth, pag binasa mo sa chapter 20, sa chapter 21, wala ng dagat, puro na lang siya lupa. But meron siyang river. Kaya nga di ba, yung clear crystal. At yung mga daanan doon ay gintong lantay. Yan, yung mundo na gagawin ng Diyos para sa atin. So, mga kapatid, sinasabi ko po ito sa inyo para magawa natin at mabago yung mindset natin, kung anumang mindset na meron po tayo na kailangan kong lumago, kailangan kong magpa-train because I have a lot of families, friends, co-workers na someday baka hindi ko makakasama doon sa new heaven and the new earth na gagawin ng ating Panginoon. And they are gonna be spending an eternity in hell. Religion, ang relihiyon ay nag-iipon ng members. Pero sa kingdom, we are citizens. Ang religion, gusto nila mag-attend ang members. But in kingdom, citizens are to represent the kingdom. In religion, Christians consume. Ano yung makukuha ko sa preaching? Ang ganda ng preaching kanina. Ay, pangit ang preaching kanina. Kasi nagkukonsume tayo. But in the kingdom, citizens contribute. Okay? In religion, ang mentality is support the pastor, but in kingdom, the pastor equips. Citizens enforce heaven's culture in their area. Church is the embassy. Your job is to carry the kingdom back to your world. Sunday is briefing. Monday is the mission. You don't just go to church. We don't just go to church. You are the church on assignment. Number 3, the church is a place of power, exercising kingdom rights. Brothers and sisters, we don't beg. We legislate. We don't hope, we enforce. Sabi ng Panginoon sa Luke
10:19. I give you authority. In Matthew 6:33, seek first the kingdom. In Psalm 103:19, His kingdom rules over all. In John 18:36, my kingdom is not of this world. Now, the Bible, mga kapatid, ang Biblia, ito po yung ating constitution of the kingdom. And prayer is not begging, it is a legal petition. So when we know our rights, yung takot ay mawawala. Okay? Kaya nga, sa religion, ang ginagawa ng religion, gawin mo to, magpapamember ka sa ministry na to, kailangan member ka sa ministry na to, para ma-please mo si God. But no, hindi dapat natin ginagawa yon. Dapat manindigan po tayo that we have the rights. Meron po tayong rights. Okay? At as a kingdom, as a citizens, bigyan ko kayo ng picture, I will just give you a picture. Ano bang pinakamakapangyarihang bansa ngayon? US? China? US? Russia? Ayan, bigyan ko kayo ng picture. Kapag may mga tao na hindi nila alam, o may mga tao, may isang citizen, halimbawa, citizen tayo ng Pilipinas. Pag hindi natin binasa yung constitution natin, hindi natin alam yung rights natin. Di ba? Kung ang Pilipinas ay isang makapangyarihang bansa, pag hindi mo alam yung rights mo, kawawa ka. Di ba? Kasi sa church, sa religion mentality, membership ang kanilang ang kanilang gusto. Pero sa kingdom, we are citizens. Pag sinabing citizens, privilege tayo. Okay? Kaya hindi na dapat tayo nga mag-preach about ng prosperity gospel. There's no wala na dapat prosperity gospel teaching ang ginagawa ng mga ibang mga nagtuturo. Why? Because as a citizen, we are privileged. Why? Because tayo ay kabilang sa kingdom na ang namamahala ay ang ating Panginoon. Alam naman po natin that we are privileged dahil sinabi po yun sa salita ng ating Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Di ba? So, seek ye first the kingdom. So, dapat alam natin ang ating privilege tayo. Okay? Hindi na dapat maghirap tayo. I want to please God. I want to join this ministry. Lahat ng mga gawain i-join ko para ma-please ko si Lord. No, you are not pleased. Hindi dapat natin piniplease si God. Why? Because privileged na nga po tayo eh. Di ba? We are in the kingdom. Ang gagawin na lang po natin ay magpalakas, matuto, para gamitin tayo ng Panginoon to preach the gospel of the kingdom to the world. Okay? So maraming mga churches ngayon na hindi nila nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon. So ano yung pinapagawa ng Panginoon? To rule, to domain. Ang ginagawa lang nila, they are enjoying the ministries in the four corners of the church. Kaya tingnan nyo po itong mga churches na may mga kingdom mentality. Lumalaki sila. Dumadami sila. Why? Because what is the command of God in Genesis chapter 1? Ang command ni God is, go to the world, multiply, be fruitful and multiply. So same command ang binigay na po ni God sa atin nung makakilala tayo sa ating Panginoon. So ulitin ko, yung privilege ni Adam and Eve nasira because of sin, gumawa ng paraan si God, pinadala niya si Jesus Christ para maibalik yung privilege na meron po tayo. Ano yon? To rule. And sa pamamagitan ng gospel of the kingdom. So again, as citizens of the kingdom, we are not gonna be spending our eternity in heaven. Heaven is only a waiting room
but our eternity is gonna be in the new heaven and the new earth. Earth, because that is the original design of God. Now, ang challenge for us right now is that sino ba ang maisasama natin doon sa new earth na gagawin at lalangin ng ating Panginoon? Makakasama ba natin itong mga co-workers natin, friends, families? So, dapat, kasi malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit nang bumalik siya, so dapat tayo po ay magkumahog na. Okay? Ibahagi na natin po ang ebanghelyo ng kaharian ng ating pong Panginoon. Alright, yun po. Maraming salamat. I know na may mga key takeaways tayo, pero siguro later na natin gagawin sa ating dinner time. Ayan. So, I don't know if this is your first time to hear itong truth na ito. Okay? If you have questions later sa ating time with our sa ating dinner, pwede niyong i-ask question at subukan nating sagutin yan sa pamamagitan po ng salita ng ating pong Panginoon. Sige po, without further ado, tayo po ay personal charge. Represent heaven in business, bring kingdom culture to your family, shine kingdom creativity in arts and media, show kingdom excellence everywhere. Alright, let us pray po. Let us pray. Samahan niyo ako. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, sa teaching po na ito, Panginoon. This is not a new teaching. This is a biblical teaching, Panginoon, na hindi na ituro sa amin dahil, Panginoon, sa kadahilanan na nakafocus, nakatuon kami doon po sa tradisyon na itinuro sa amin. Lord, this is ito po ang inyong mga salita at nais niyo pong malaman po namin ito, Panginoon, para magkaroon kami ng tamang perspective sa aming pong buhay bilang pong mga mananampalataya. Bless us, Lord, and guide us as we also partake the blessings, the food. Bless niyo po ito, Panginoon, and we extend our prayers to Sister Jenny, Brother Nary, and Brother Cesar, and Sister Bubot napapunta na po dito. Guide us, Lord. Bless all of us here as we continue on with our fellowship, question and answer, and takeaways later. And all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po. So, yeah. Okay na. Mag-ano na ba tayo? Mag-dinner na? Okay na eh. Ano bang natin? Prayer, benediction, ano na yan, okay na yan. So, announcement po, Announcement po, ayan, ako po, I'm grateful dahil ako po pala ay gagraduate na sa aking Masters in Ministry sa November 26-27, doon po sa Iloilo. So, isama niyo po ako sa prayer niyo. Gagraduate po ako sa aking Master. And then, magkakaroon po tayo ng Christmas party. Ayan, itong natin to, itong grupo natin sa December 20 yung sinabi ko dito, pero tentative po ito, depende pa po sa magiging availability po ng iba. Ayan, an announcement every Saturday po 4 PM. Ayan, Brother Rick, 4 PM na tayo, balik tayo every Saturday po meron tayong online cell group. Ayan, every Saturday po yan ng 4 PM. Ayan. And last po dito, if you are interested to pursue a Master of Ministry for free, ayan, si Lem, baka gusto ni Lem. Ayan, hindi ito para magpastor ka, pero ito ay talagang makakatulong. Ayan. So, Brother Rick, baka ikaw interesado po dito. Master of Ministry, kagaya ng pagtatapusan ko itong November 26. Ito po ay offer ng Asia Pacific Institute of International Studies, APIS ng Singapore. Online lang po ito. Free. Every Monday. Alas 8 ng gabi hanggang 10 ng gabi. Online. 2 years. 2 years po itong bubunuin. Pwede kang graduate sa Singapore
pwede ka rin graduate dito sa Pilipinas. Ayan, so mamimili ka pag may pera ka. Kasi wala akong pera eh. Yung kaya lang ko lang ay Iloilo. Kaya ayun. So if you're interested ayan, inikayat ko kayo kasi kami ngayon by recommendation. So kung interesado kayo na mag-aral, yun, nyo po, sabihin nyo sa akin para sendan ko kayo ng registration form. And then, happy birthday to Sister Bubot, Sister Jenny, and ang inyo pong lingkod. Ayan, so ayan, so salamat din po sa mga nanood sa atin. Yung iba nating mga kapatid ay nanonood sa atin sa online. Ayan, so salamat po. God bless po sa mga nanonood sa atin. Alright. Andiyan po ba sila namin sa... Wala sila namin dyan, Wala na po. Kanina pa nawala. Opo. Oo. Magko-closing prayer ba? Opo. Let's get plates and beer. Ay, sige po. And utensils. Tapos, yan na yung food. Meron pang salad na nalabas. And then, there's water there. Hindi na sila dati sa ano? They said they were coming late, pero Late na talaga. Sobrang late na. they had a sudden meeting. Okay. Tuloy ka, pagkis na lang sa Sige. side. I'll have them start it now. May mga healthy foods, may mga pambabatang food. Which food do you like? Which food do you like? Opo, sinendan ko po. In my heart, His word in my mouth. We're trained to bring His kingdom out. We're not.
Yeah. Yan, ang gawa ko. Ano ba eh? Sabi ko na natin. Kaya sila ko dati ng bukas. Ay, oo, pinadala yung mga Kasi nga, yung kanya, hindi ba yun eh. self-helpless. Alright. Sobrang gamot yata. Dito na lang po yan. Para makapagpapayo mga. Pastor, yung sinasabi mo yung work mo na tungkol dun sa cannabis, ano yun yung sinisin yung product? Anong product yung Ang product po namin is mga advertisement. advertisement? So hindi mga marijuana, CBD, hindi. May mga company kasi na may mga produkto. So magpa-advertise sila. Halimbawa, yung produkto nila is about yung para medicinal marijuana. Hindi nila pwedeng maipa-advertise yun sa TV sa yung normal na advertise. Kasi wala naman tumatanggap nun eh. Pero okay niya sa Amerika eh. O sa certain part na. Certain part lang. So ang TV namin at saka radio station namin, kami ang mag-a-advertise nun. Kasi ang aming station is federally approved. First federally approved in the US. Kaya ayun. Ito po ang ano ko yung itong yung talong na Kelvin. Pastor, kami yung season na. This is here. Kumusta na si Pastor Mike? Galing din dahil. So far po yung update is recovering siya. Pero nag-church pa rin siya. Hindi na. Online na siya. Sa bahay na lang siya. Hindi na siya lumalabas. Hindi ko man. Suwan mo? Ito pala yung sauce ng ano, chicken. Hindi pa ako sa ito. Anong sauce ng Ano yun po ito? ay papuka yun. Ha? Ano po kayo may hirapan ng mo. Mahirapan na. Doon nakita ko madilim na, wala na, ganun din. Kahit umuwi ako maaga. Ganun din, nakabutan din. Dito na naman natin. Siguro ako nga, papatulong ako sa parang direction lang. Mahirapan ako lumabas eh. Mag-work yung mahina, ang globe yata dito, no? Pag lumabas ako na wala yung Google ko,
Wala rin. Kaya kung saan ako umikot, kaya papatuloy na lang ako. Oo, kain kami. Makalabas lang ako sa likod, okay na ako. Kain pa kayo. Hmm. May ano dyan, black rice. Kain niyo po. Okay pa ako ng pala. Ito yung sauce na Cristo para. Red rice na combined. Baka lang yung malit na pala. Sige, salad pa. Bakit pa mo? I'll get sauce. Yan, yan, brother. Oo, kailangan. Pampalama yan. Saan kayo kumuha sa Bakit island ba siya? ano siya? Yung may wala yung salad dressing mo ng ano? Tomato, lime, and salt and pepper lang. Parang kung may lari, gusto kainin yan. Oo, nagsasalad siya. Nagsasalad siya. Hindi kasi nasabi ko sa kanya. Gusto mo na mag-rice? Oo nga. Pero sila ano? Kung kaya niya. Nag-brown rice na sila eh. Sila red rice and black rice. Wala nga talaga. Dahil siguro, mga payat. Yung mga sobrang pala kasi nagawa siya ng tubig. Mababaw yung tubig. Oo, stress siya pa. Totoo, sinasabi niya stress siya pa. Siya kinari. Ay, sorry. Pa yung mga... May mga sinasabi na ng little brother natin. Ha? Mga sinasabi na daw, may nakikita na daw. Sabi ko, hindi kaya dahil sa ano yan? Dahil sa parang sa self-pity na naman siya dahil yung mga nararamdaman naman siya. Sinasabi sa akin. Kailan sinabi sa akin? Ganina lang. Sabi ko, akala ko pumunta dito para kausapin ko. Kailan sinabi sa akin? Kailan sinabi sa akin? Kanina lang. Meron dito concept. Si Gio yung sabi sa iyo. Papa